What's up sa inyong lahat mga ka-G-Lovers? Nagbabalik muli Giovanni B. So, may dinala sa atin dito na ipapa-repair daw, no power siya. So, bigla lang daw ito nawala ng power, tapos may narinig silang parang lumagatik sa loob. So, aalamin natin yan mamaya kung ano ba yung tinamaan niya. So, hindi ko na kailangan testingin to kasi yun nga, may lumagatik daw sa loob. Saka inalisan nila na to ng fuse. So, yan yung model niyan, yung Concert yung brand. Tapos, yung model niya, MX-12. So, ito, wala na tong power. Concert MX-12 Plus yung model niya. So, yan yung makikita natin dito, yung mga sliding niya. Yan. So, may warranty seal pa nga ito mga ka-G-Lovers. Yan, kita nyo, may warranty seal pa. So, tara, buksan muna natin to. Alamin natin yung loob nito para makita natin yung aayos. Bali, nung binuksan nga natin ito, nakita natin, sunog na nga. So, kita nyo naman, malamang sa malamang, shorted na tong, niya, yung MOSFET na yan, o yung switching regulator natin dyan, pati yung drive nyan, pwedeng inabot din. Kasi yung source na resistor, yung tatlo na yun ng magkakatabi, ay sunog na rin. Tapos, pwedeng nasira din dito, yung fuse siguro, pwedeng na-open yan kasi na-short na nga yan. Tapos, hindi na pa natin alam kung inabot yung diode. So, bali yung diode na nakalagay dito ay naka-bridge. So, ito, check muna natin bago tayo magpo-proceed. So, madali na itong gawa ng paraan kasi gagamit tayo ng 4-wire module. Pero, mag-check muna tayo kung mga ano ba yung inabot. So, napaka-importante yan kung ano ba yung inabot, yung mga nasira pa dyan. Kasi hindi tayo basta-basta pwedeng maglagay ng 4-wire module kung may problema pang iba. So, tara, samahan nyo ako sa pag-check nito. So, aalamin natin kung ano ba yung mga tinamaan pa. Bali, ito tinanggal na natin siya sa, sa housing o doon sa lagayan niya. So, check natin. So, alam na natin may problema yung primary. So, dito naman tayo sa secondary mag-check. So, ito may nakita tayong parang shorted. Shorted nga talaga. Yung diode dito sa kabila. Mukhang okay naman. So, mukhang okay naman. So, set natin sa diode sign para sigurado tayo. Bali dito, sa una natin chinik na to, shorted nga. So, hindi natin alam kung anong part number nito. Baka mahirapan tayo maghanap. Pero, gawan natin ng paraan kung paano natin siya mapapagana lang. So, may tama yung secondary. Sabi ko na nga sa iyo, hindi tayo basta-basta pwede maglagay ng 4-wire module kung may tama pa. So, ito, tingnan natin. Parang SS510 yata yung number. Yan. Schottky diode din to. SS510. Oo nga, 510. So, siguro, tingnan natin yung datasheet nito mamaya mga ka-G-Lovers para malaman natin kung ano ba pwede natin ipalit. So mamaya na. So bali ito na mga ka-G-Lovers. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin muna to. Kasi alam na natin na sira to. So mamaya lilinisin natin, tanggalin natin yung dyan mga parts na sunog. So alisin natin yan, baka kasi maging komplikado. So tsaga-tsagain lang natin to mga ka-G-Lovers, makukuha din natin to. So, bali, ang gagamitin pala natin pag gumamit tayo ng 4-wire module, so, ang design natin, yung old school na design, yung pipihitin pa rin natin, so, adjustin pa rin natin yung voltahe. Pwede naman gumamit tayo ng yung mga sariling yung feedback. So, gagamit tayo yung sarili niya ng feedback na hindi na tayo pwedeng pumihit. So, hindi natin kailangan adjustin. Pero, minsan, pag may problema pa kasi yung secondary, nalobo yung mga capacitor. Kaya minsan ang ginagamit ko pa rin yung old school na style, yung pinipihit pa.
So basta importante hindi nagagalaw yung yung Purway module, hindi naman yan ma-adjust basta-basta ng kusa. So kita nyo, shorted nga talaga mga ka-G-lovers, nakita nyo naman. So kailangan natin itong palitan. So magdi-data sheet tayo para malaman natin kung ano ba pwedeng pampalit dito. Nung pagtingin natin, so yan kita nyo naman 100 volts 5 ampere. So SMD na diode to. So hanap tayo ng pampalit ito mamaya. So linisan muna natin to. Yan, nilagyan ko nga ng WD-40 na yan para malinis natin. Alisin natin yung mga carbon dyan, tapos alisin natin yung mga nasunog dyan sa primary, pati na rin yung dyan, yung regulator, alisin na rin natin, tapos yung mga nakakonect pa dyan para sigurado tayo na walang komplikado. So ayan, linisin muna natin to, tapos tanggalin natin yung mga dapat natin tanggalin. So kita nyo, malinis na siya, oh. Tapos itong mga resistor na to na nakita natin na sunog, itong sa source. So tara, tanggalin muna natin to, balik tayo mamaya. Tell me if you want my love, and you can have it. You don't even have to ask, 'cause it's automatic. Tell me if you want my love, and you can have it. You don't even have to ask, 'cause it's telescope. They see right through my pride and straight down to my soul. That side that nobody knows. I can't help it, I'm drawn to your energy. There's no place I can hide away. Doors open. Bale, chinik ko na rin yung nito, yung regulator, talagang shorted nga. So nag-check pa rin tayo dito, tiningnan ko pa rin kung may tama yung diode. So dito sa may bandang niya, sa may tawag niyan, capacitor, mukhang okay naman. So check natin yung diode. So ito yung bridge na sinasabi ko sa inyong diode para sa primary pa. So yun, nakita nyo, shorted na naman. May nakita na naman tayong shorted. So napaka-importante mag-check talaga bago basta-basta lagay. So yung fuse nito talagang sure ball na sira na. Kasi shorted na tong diode, siyempre sure ball na sira na rin yan. Kaya pag chinik natin to sa magbabasir na rin yan kasi shorted na nga. So tara, tanggalin ko muna tong diode para ma-check na rin natin ng actual. Yan, naka-bridge yan. Yan. Tell me if you want my love, and you can have it. You don't even have to ask. So bali ito na, natanggal na rin yung diode. So pwede na natin siyang i-check. So check nga natin talaga para ma-actual natin. So nakita nyo naman, shorted nga talaga. So dito hindi siya shorted. So ito, wala pa rin ako nitong pampalit. So maghahanap pa rin tayo ng pampalit para maayos lang natin to. So hahanap ako dun sa mga board natin kung makakuha tayo ng ganitong maliit. Kung wala, yung malaki. So bridge din yung hahanapin natin kasi hindi na tayo kailangan mag-convert. Tapos yung sa secondary, so hahanap tayo na pwedeng pamalit dun sa diode na yon. So ito, may tama na to. Yan. So malinis na rin siya mga ka-G-lovers. Wala na siguro nakakonect dyan na papunta sa mga iba-ibang parts. So ito, signal diode. So okay naman siguro to.
medyo mababa na ang range niya, pero wala naman siyang nakakonect na, so hindi ko na siya kailangan tanggalin. Hindi ko na siguro ito kailangan tanggalin kasi hindi na siya nakakonect. So sabi na may-ari pala to nung bigla na lang daw itong nawala ng power, may narinig silang naglagatik. So kaya nung paglagay nila ng fuse dun sa likod ng nito, yung case na may lagayan doon sa may AC port natin o saksakan na may sa may lagayan ng fuse, so pumutok din. So bali ito mga ka-G lovers, wala tayong makuha ng ganito kaliit. Ito yung nakuha natin, medyo malaki. So gagawa natin to ng paraan. Tell me if you want my love and you can have it. You don't even have to ask, 'cause it's automatic. Tell me if you want my love and you can have it. You don't even have to ask, 'cause it's telescope. They see right through my pride and straight down to my soul. That side that nobody knows. I can't help it, I'm drawn to your energy. There's no place I can hide away. Doors open and feelings written over my face. You're driving me. Move closer and watch the way you make my heart race. Tell me if you want my love and you can have it. You don't even have to ask, 'cause it's automatic. Tell me if you want my love and you can have it. You don't even have to ask, 'cause it's off my mask, you can take off my clothes. Disguises I've worn so long, they keep wearing me down to the minimum. A record of all the heads who played with my heart, lowered my armor, no defenses, I can let down my guard. So ayan, naikabit na natin yung bridge type na diode. So kakaiba yan kasi medyo malaki. So ginawa natin siya ng paraan. So ito, meron tayong nakuha square din na fuse. So ikakabit lang natin yan dyan. So bago ang lahat, kailangan muna natin tong i-test. Tapos pag nalagay natin yung fuse, test natin kung umabot ba yung supply o wala na siyang pumutok dyan. Kasi kung normal na, pwede na tayo mag-proceed na magkabit ng 4-wire module. So ganyan lang. Tapos yung secondary, hanapan natin yon kung ano pwede natin pamalit doon. So tara, kabit muna natin tong fuse. Tapos testingin natin pagkatapos natin siyang makabitan ng fuse. So bali ito yung dati dyan nakalagay, open na talaga siya. So kailangan natin siyang palitan. So meron naman tayong nakuha ng pampalit, so square din. So naghagilap ako sa mga board, meron tayong nakuha. So same din ng rating. So napaka-importante, same din ng rating. Kasi pag magkaiba yung ratings, nasubrahan mo sa taas ng fuse, baka hindi na ma-open yung fuse, hindi na pumutok yung fuse, ubos parts mo dyan.
Tapos kung sobrang baba naman, pag plug-in mo pa lang, putok agad. So dapat same lang rating o at least malapit siya sa rating. So kabit natin tong fuse para makapag-test na tayo. Bali, maghahanap muna tayo ng AC cord na pwede natin gamitin. So, hanap tayo. So, ito makakuha ko. So, yung mga spare part ko dun sa mga DVD player. So, ito, tinanggal ko muna. Siya na yung gagamitin natin na cord muna, AC cord. So, naka-plug in na yan. Test na natin. So, meron na tayong voltahe na 200 plus volts. Kita nyo, 295 volts. So, ibig sabihin, wala na rin pumutok. Good na yung primary natin. So, proceed na tayo sa pagkabit ng 4-wire module. So, yan. Alisin lang natin yan. Tapos, importante, discharge natin bago tayo proceed. O bago tayo humawak. So, tingnan nyo. Yan, nag-spark. So, bali, ginamit ko yung pan-discharge ko ay yung 110 na step-down transformer. Ginamit ko na pan-discharge. So, automatic yan. Yan, kita nyo, wala na siya. 5 volts na lang. So, ito yung problema natin, yung SS510. So, bali, hahanap tayo na pwede natin na pampalit dito sa SS510. Dinita sheet na rin natin. So, ang nakalagay dun sa data sheet niya, 100 volts at 5 ampere. So, hahanap tayo ng almost same din, kahit hindi sa SMD. So, meron ako nakuha ito. Yan, tingnan natin yung data sheet nito. Ang data sheet nito ay almost 100 volts din. So, 100 volts din, 5 ampere. Same sila. So, ito yung SR5100. 5100. So, kabit lang natin to. Tapos, try natin siya. Kabitan ng 4-wire module. Yan o, SR5100. So, tara, kabit natin to. Pagkatapos natin itong makabit, so, syempre, try na natin siyang ikabit yung 4-wire module. So, kukonvert na natin to sa 4-wire module. So, sabi ko sa inyo, ang design na gagawin ko ay yung ina-adjust pa yung voltahe. So, baka kasi minsan may problema secondary, baka magsiputokan yung mga capacitor dyan. Pero pwede rin, baka wala naman tong problema sa secondary kasi chinik ko na, pwede na rin yung automatic. So, yung sariling feedback na lang gagamitin natin na hindi na natin kailangan mag-adjust. So, ako kasi kadalasan na ginagawa ko, ina-adjust ko pa rin siya. So, yun ang lagi kong ginagawa. Hindi ako gumagamit ng automatic. So, kabit lang natin to mga ka-G-lovers dito. Tapos, iset na natin yung 4-wire module. Tapos, ipatama na natin sa tamang voltahe niya. Yung nakikita natin dyan voltahe ay negative 15, positive 15, tapos 5 volts at 48 volts. So, importante, meron tayong makasukat dyan na 15, saka 48 volts. Yung 5 volts, oo din, dapat masukat din natin yon. Automatic din naman yan. Yung 5 volts supply kasi yan dun sa player natin. Yung ano natin, USB, Bluetooth, so mga ganyan. So, yan yung supply dyan. So, ito, kabit lang natin to. Tapos, ikabit tayo ng 4-wire module. So, fast forward natin to para mas madali yung proseso. Tell me if you want my love and you can have it. So, bali ito mga ka-G-lovers. So, sundan nyo lang yung diagram. So, may nakalagay dyan na diagram. Pag binili mo itong 4-wire module, sundan mo lang. So, sabi daw, itong ano natin, yung negative o yung black wire ay papunta sa negative ng capacitor natin. So, ganyan, sundan mo lang. Tapos, yung red ay papunta sa drain o sa output o sa MOSFET natin output. Papunta na yan dun sa transformer. Tapos, sa blue naman, para sa negative, para sa secondary yan, yung blue. Tapos, yung yellow ay para sa positive. Tapos, set mo na yung voltage. So, ganun lang. So, tara, ikabit lang natin to. Tapos, yan, dito, sa ground yan, yung black. So, sundan nyo lang, may diagram naman para sa hindi naman nakakaintindi ng diagram. So, hindi kabisado yung pagbasa nito. So, papaliwanag ko sa inyo, yung black para sa negative ng capacitor sa filter doon sa primary. Yung may guhit na puti, yun ang negative.
Tapos yung red para sa drain. O doon sa may MOSFET na tinanggal natin, yung gitna mismo. Yan. Yan. Drain. D. Yung gitna mismo ng MOSFET. So, lagay natin yan dyan. Yan, ito. Dito na sa may transformer kasi karugtong na yan ng gitna. Gitnang paa ng MOSFET. So, yan yung sa red. Tapos, yung blue, dun sa secondary ka naman maglalagay niyan. Yan, ito, drain niya na, drain. Yan, sa mga hindi pa kabisado, so sa hindi nakakaintindi, yan, pinapaliwanag ko sa inyo. Tapos, yung blue, para sa negative, secondary na yan. So, ang kukunin natin ay doon tayo sa positive 15, wag sa negative 15, sa positive 15. So, hanapin natin yung ground muna, common na kasi yung ground, pinaka-common na yung ground dyan. So, kita nyo, negative 15, ground, tapos positive 15, 48 volts. Tapos, non-contact NC. Tapos, yung tatlo dyan ay 5 volts, 5 volts, 5 volts na rin yan. So, hanapin mo yung ground, pinaka-ground na. Ito. Yung ground, yung GND, yan na yung, natin, ikakabit yung blue wire. So, ito yung malaking, itong terminal na to, itong copper, o itong line. Diyan natin ikakabit yung blue kasi yan yung ground. Yan, ito ground na to ha. Tandaan nyo, yan yung ground, dyan yung kulay blue. Tapos yung red ay para sa positive natin yan mga ka-G lovers. Tapos doon na yan sa positive 15. Hanapin mo yung positive 15, wag yung negative 15. Kasi magkakaproblema ka yan, magsisiputo ka yan kasi positive dapat ang malalagyan mo. So katapos ng diode. So yan, positive 15, dito na tayo sa out na yan, positive 15, nakita nyo ba? Yan yung positive 15. Sa kabila niyan ay negative 15. So, sa dulo ay negative pala sa yan, ito yung positive sa may bandang gitna. So, kabit natin tong kulay yellow sa positive. So, basta may hanapin mo lang yung tag. Malalaman mo naman kung alin naman positive at negative. Basta sa 15 yan, 15. Huwag tayo sa 48 kasi hindi yan kakayanin ng 4 module natin. Ito yung positive 15 tapos sa taas ay 48 volts. So, ayan, kinabit na natin siya mga ka-G lovers. Yan, nakikabit na natin yung positive natin. So, next ay magsiset tayo ng voltahe kasi hindi tayo naka-automatic feedback. So, ang ginamit natin ay yung feedback rin na module. So, kaya kailangan natin iset o pihitin yung dyan, variable. So, lalagay ako dito ng lead para matap natin yung yung multimeter. Kaya naglalagay ko ng lead. Nagtataka kayo ba't nilalagyan ni Giovanni yung ng lead. Kasi dyan tayo magtatap. Kasi ayaw ko nang humawak dyan para nakasit na. Pero kung may mga pang clip kayo, so madali lang. So ako wala ito. Yan, iipitin ko lang para madali ang pag-set. So napakadali na lang yan maset. Yan, kabit lang natin yan dyan. So nakaset na yung multimeter natin. Ready for adjust na tayo. So, importante, safety first, kasi ito lalagyan ko yan dyan sa karton muna, baka kasi may mga maliliit dyan na soldering lead, mag-short, so delikado rin yan. Kaya safety first, napaka-importante yan. Unahin nyo yung safety, bago kayo basta-basta plug-in ng plug-in. So, okay, tingnan nyo maigi kung walang nagdikit-dikit, bago kayo mag-plug-in. So, ayan, nakasit na tayo, so ready na tayo, wala na rin nagdikit-dikit, so plug-in na natin. So, tingnan natin ilang voltahe ba ang prepared nito o naka-design na. So, nasa 4 to 5 volts pa lang. So, yan. Tanggalin ko yung plug-in, tapos pihit tayo. So, adjust lang tayo. Hanggang sa makuha natin yung 15 volts. So, pwedeng screw yung gamitin nyo, flat screw. Ako, ito ginamit ko kasi wala akong nakuhang na nagmamatch dyan na pampihit. So, ito na lang. So, dahan-dahan lang, basta huwag masira. So, mali pa yung napihit natin. Medyo matigas kasi. Hindi, joke lang. So, basta adjustin lang natin hanggang sa makuha natin. So, yan. Ginajag ko lang yan mga ka-Gilbert o parang pinipitik ko lang. Yan. Pag plugging ko, tanggal ko agad. Kaya nakikita nyo parang nagpa-fluctuate yung voltahe kasi tinatanggal ko siya agad. Yung yan, nakatanggal na yan. Bali, yung tira na lang yan sa capacitor na kikita mong voltahe. Yan. Na-adjust lang natin. Yun, naka 12 volts na tayo. Diba? Taasan pa natin. Yan, ginajag ko lang yan mga ka-G lovers. O, nakatanggal na yan ha. Baka isipin nyo, hindi pa yan nakatanggal. Nakatanggal na yan sa pagkasaksak.
Basta pitik-pitik nyo lang hanggang sa makuha nyo yung voltahe, saka nyo steady. Kasi pag tumaas yung voltahe niyan na diniretso mo saksak, sabog capacitor niyan sa ano mo, secondary yan, tinanggal ko ulit 18 volts kasi sobrang taas, pwedeng sumabog yung mga capacitor ko dyan. So hanggang sa makuha mo yung set, tamang setting 17, babaan ko pa, di ba? Babaan pa natin yan. So pagkatapos nito na set mo, pwede mong yung variable dyan, lagyan mo ng pandikit na hindi na siya magalaw kung gusto mo rin, pero hindi naman basta-basta yan nagagalaw. So ito 14 volts, so taasan pa natin, baka kapusin tayo sa voltahe. So taasan natin mga 15 plus siguro, so tama na yan siguro. Ayan, 15.3, okay na, goods na tayo. So testingin na natin to. So pwede natin yung ikabit, malamang sa malamang okay na rin yung ano nito, yung 5 volts dyan, wala nang problema, saka yung 48. Pero try pa rin natin testingin. So ganito, titestingin ko na sana, tinanggal ko na nga yan. Tapos kailangan ko pa palang testingin yung 48 volts. Yan, tinaranggal ko na sana yan. Nakalimutan ko, hindi ko pala na-test yung 48 volts. So ito, binalik ko ulit. Yan, checkin natin yung 48 volts. Nakalimutan ko pala. So yan, so, lagay ko lang ito sa 48 volts. Itong positive test probe natin, diyan 15. Tapos dito yung 48. So goods na tayo, sakto yung 48. So ibig sabihin, nakasit na tayo, tamang-tama na yung voltahe natin. Yan, kita nyo ba? Tamang-tama na. So pwede na tayong gumamit ito. So automatic madi-discharge na rin yung filter capacitor niyan kasi may load doon sa primary. Pero sa secondary, matagal yan bago mag-discharge kasi ano, tawag niyan, wala pa siyang load. So automatic din naman yan. So next natin ay kabit na natin to lahat doon sa ano, sa yan, sa mixer, kabit na natin siya. So nakikita nyo ba, may nilagay tayong parang buhol dyan. So akala ko magkaiba yung voltahe kanina, same lang pala silang 5 volts, same din yung port connection niya. So hindi reverse o ano pa man. So same lang, dapat hindi ko nabunulan. Pero okay lang yan, at least nagsigurado to tayo. So kita nyo, kabit lang natin to lahat para makapag-test na tayo. Testingin natin kung gagana na ba yung ginawa natin. So kung wala nang problema dito sa pinaka-mixer niya. So yan, kabit lang natin to. Yan. Okay, dahil siya na ready na natin itong ikabit, nakasit na rin yung voltahe nito. So pwede na tayo mag-test nito kung pa-power na ba. So malalaman natin yan kung pa-power na. So yan, baliktarin lang natin yung ano natin, yung mixer, para makita natin kung pumower na ba. Yan. So pag gumana to, so napakadali lang pala ayusin. Basta importante malaman mo yung mga pisa dyan na mga nasisira na ano pwede mong ipamalit kung wala kang pampalit. So tinignan natin ilalim, wala naman sumayad. So napaka-importante yan, sabi ko nga, safety first. So walang sumayad, so ibig sabihin ready to plug-in na tayo. Nung plug-in natin, lumabas na yung power niya, saka display dito. So ibig sabihin goods na tayo dyan. So ready for testing na tayo, diba? So ganyan lang, napakadali lang mga ka-G-lovers. Basta kabisado mo yung proseso o pasunod-sunod na pwede mong gawin. Basta importante, check mo muna lahat bago ka maglagay ng forward module. So bali, ito na, tumutunog na siya. Inside your mind, I've seen the post. You misleading, it shows. Funny how you think. Thank you very much mga ka-G-lovers sa panonood. Maraming salamat sa inyo. Thank you.